Oo, syempre kailangan mabuksan ang isip ng mga Pilipino patungkol dito sa scandalous scheme na ginagawa ng gobyerno. Kasi sabi ko nga sa inyo, 2026 is going to be bloody. 2026 is going to be talagang bakbakan yan. So kailangan talaga buong-buo tayo at kailangan talaga lahat ng mga Banateros at mga Duterte-aligned vloggers, isi-share ninyo yung mga videos nila, ha? Hindi lang Banateros, syempre, si Boss Dada, si Coach Oli, Master Judea, si Jay Guevara, Banat Bay, si Sir Jack, at saka si Paring RJ, kailangan i-follow at i-share din nyo yung mga videos ng mga yan. Kasi, busy yung ibang mga kasamahan natin sa pakikipaglaban sa pagpapatalinuhan. Nagpapagalingan sila. O busy sila. Tayo yung mga natitira na walang pakialam sa buhay ng iba. Ang pakialam lang natin, bayang Pilipinas at itong mga putangin ng mga magnanakaw sa Pilipinas, yan lang mapakialam natin. Wala tayong pakialam, sasabihin ng basher. Wala tayong pake kung yung isang vlogger na binabayaran dyan sa kabila ay kinukontent tayo. Wala tayong pake. Wala tayong pake dyan. Oo, kung ano man sabihin nila sa atin, kung ano man ang mga content nila tungkol sa atin, nakakatulong pa yan sa atin. Kasi mas nakikilala tayo, hindi natin yan dapat sagutin. Kailangan focus lang tayo saan? Focus lang tayo doon sa mga main player sa pagnanakaw sa taong bayan. Focus lang tayo na pagbatikos, pagbanat, pag may mga nakikita tayong mga mali, banata natin lahat yan. Yung mga nagko-content sa atin, bayan nyo na yung mga nagko-comment sa akin, Boss D, may sinasabi sa ito, may sinasabi. Wala akong pakialam. Oo, si Marcos, si Romualdez, si Zaldico, si Sandro Marcos at yung mga demonyo sa DPWH, yan ang ating target. Dahil target, bakit? Ano ino-operate mo, Boss? Hindi. Oo, hindi sila gumagawa ng mabuti sa kapwa nila. Hindi sila gumagawa ng mabuti sa Pilipinas Puro ghost project dyan sa Ilocos Norte Tapos hindi sila naiimbestigahan. Kaya na hindi pwede yan. Oo, yung mga ginagawang mga pangungupal, pagda-divert nitong pamahalaan para malihis yung mga natin, yung malihis yung ating mga yung ating focus sa totoong issue. Kasi yun ang ginagawa nila. They're paying vloggers, they're paying trolls para atakihin tayo, and then kapag tayo naman umatake pabalik, di wala na. Di nakalusot sila. Kapag ganun, kaya nga sinasabi ko sa mga kasamahan natin ng mga vlogger, yung mga personal agenda at saka yung mga personal dislikes nyo sa isa't isa, i-reschedule nyo na. Kahit na magsuntukan, sabunutan tayo, pagkatapos ng lahat ng problemang ito, okay na. Pero hanggat nandiyan yung mga demonyo sa gobyerno, wag tayong titigil, mga bossing. Wag muna nating pansinin yung mga away ng isa't isa, yung mga mas matalino si ganito, mas matalino si ganyan, mali yung ginagawa ni ganito, mali yung ginagawa nanggaling na ang Banateros dyan. Sa totoo lang. At isa yan sa mga pinagsisisihan namin. Meron na, ganyan kami dati, lahat pinapatulan namin. Lahat sinisita namin. Hindi nakabuti. Hindi yan nakabuti sa kausa natin. Ano ba yung kausa natin? Ang kausa natin, ang main character dito, hindi man tayo. Ang main character dito, yung mga nanonood sa atin, yung mga Pilipino na galit na at yung boses nila na ilalabas natin. So yung mga chismoso dyan na mahilig magpaaway ng mga vlogger, lalo na dito sa loob, mag-ingat-ingat kayo dahil sigurado napasukan na tayo. Wala tayong paki dyan, bayanan natin yan. Move on na tayo sa kung may diskarte yung isang vlogger, kapwa natin vlogger, diskarte niya, bahala siya sa buhay niya. Meron naman nagfa-follow sa kanya, may naniniwala sa kanya, hindi mabuti yun sa kanya. Pero para i-correct natin siya, i-correct natin sila, para sa akin, siguro saka na yan. Saka na yan, madaming issue ang bayan natin, kahit paulit-ulit, wag tayong mapapagod. Dahil yan ang gusto ng mga demonyo sa Pilipinas at mga kawatan, yung paghiwa-hiwalayin tayo. Yung ma-focus yung ating atensyon sa ibang bagay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ba? Neto lang nakaraan, lumabas na naman, mga bossing. Lumabas na naman yung muka ni Pastor Apollo Kibuloy. Lumabas na naman sa mga pahayagan. Lahat ng pahayagan. Sunstar Davao, ABS, GMA, TV5, Brigadang Kupal, na wala naman nakikinig sa radyo ng putang ina mga yan.
lumabas na naman yung mukha ni Pastor Quiboloy na hinahanap na naman daw siya ng FBI. Ano hinahanap ng FBI yan? Oo, una sa lahat nakakulong na siya dito sa Pilipinas. So papaanong wanted yan? Tarantado ba kayo? Papaanong wanted dyan? Nandito nga sa Pilipinas Sumuko nga siya. Kaya nga siya sumuko kasi nga haharap siya sa kanyang mga kaso dito sa bayan niya. O ngayon, sabihin natin may kaso sa ibang bansa. Putsang ina, matagal na yung mga nadi-dismiss. Nakita nyo, di ba? Pinapakita naman natin yung mga nadi-dismiss na kaso doon. Di ba? At saka isa pa, lagi ko ngang sinasabi sa inyo, si Pastor Apollo Quiboloy, noong gusto siyang kunin, hulihin ng mga Amerikano doon sa Davao. Kaya siya nagtago kasi ang gusto ng mga Amerikano makidnap siya katulad ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Posible ba 'yon? Posible. Putya, nagawa nga nila kay Pangulong Duterte, hindi ba? Yung gobyerno pa nga natin ang nagkanuno kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na yan, ha? Ito pa kaya si Pastor Apollo Quiboloy ito, hindi naman ito presidente ng Pilipinas. So, ang gusto ng gobyerno natin noon, isuko si Pastor, ibigay si Pastor doon, tapos pag nakuha nila si Pastor, dahil nga yung mga kaso sa Amerika, walang bearing, walang bilang, yung mga kaso sa Amerika ay nadi-dismiss na. Napakadaming kaso noon, mga bossing. Nadi-dismiss na yun lahat. Di ba sinabi ko na sa inyo na si Pastor, inoferan siya before ng gobyerno ng Amerika. At sinabi sa kanya, Pastor, maraming kasong ikinaso sa'yo. Na alam naman ng Amerika, hindi sila mananalo dahil wala man silang ebidensya. Wala namang basihan. Dahil nga sa sumbong-sumbong nung mga putang inang mga yung mga alam mo yun, is komunikado. Ang nagsusumbong naman sa mga gumagawa ng istorya against KOJC, mga bossing, yan yung mga tinanggal sa KOJC. Dahil may mga kababuyan na ginawa diyan sa simbahan, so tinanggal nila, kaya bitter sila. Gusto nilang palitan si Pastor dahil nakita nila kung gaano kayabong, gaano kaunlad ang kingdom. Kaya gusto nilang makuha, may pakulong si Pastor tapos sila yung mag-take over. Hindi mangyayari yun dahil alam na ni Pastor yung kanilang mga kabulastugan. So ngayon dun sa Amerika, dahil nga wala man ebidensya, puro salita lang, puro hearsay lang, katulad ng mga kaso niya dito, mahirap patunayan. Kaya nga inalok siya nakakahiya kasi Amerika kami. Tapos hindi ka namin mako-convict. Kasi ang Amerika, sumusunod dyan sa batas. Hindi yan katulad dito sa Pilipinas na putsang minamanipula yung batas. Diyan sa Amerika hindi. Pagka talagang magagaling yung mga abogado mo at talagang wala kang ebidensya, wala. So alam nila na matatalo sila, kaya pinapipili nila doon sa dami ng kaso na yun, isa man lang. Umamin ka lang kahit isa dyan, kahit sa pinakamagaan, i-dismiss na namin lahat. At least man lang, may tumama kaming isa. Ang sabi ni Pastor, no way. Hindi ko ginawa yan, so I will never bow down. I will never accept kung ano yung offer ninyo. Masipag ang aking mga workers, ang mga miracle workers ko masipag. So yung mahal ng mga abogado ko sa Amerika, kaya naming tustusan yan dahil wala kaming ginawa dyan. Nag-iintay na yung mga abogado niya sa Amerika ng kanilang time in court. Si Pastor Apollo Quiboloy gusto niyang pumunta sa Amerika para harapin yung mga kaso niya dyan. Pero kailangan dumaan sa tamang proseso. Kung extradition, okay. Kasi at least dadaan sa tamang proseso, mamomonitor kung nasaan na siya, mamomonitor kung ano na ang estado niya. Mahirap kasi pag nakuha siya, sa eroplano pa lang, tinurukan yan ng pampaatake sa puso, namatay yan, di tapos na. Hindi niya na kailangan pang humarap sa korte. Yun kasi ang gusto nila mangyari noon Dahil nga hindi nila napapayag si Pastor na pumili ng isang kaso na kanyang aaminin. Dahil palaban si Pastor, hindi niya ginawa yon. Kumuha siya ng mga magagaling na abogado. Ayan, napatunayan nila doon sa mga kaso nila sa Amerika, isa-isa na pong mga nadi-dismiss. So, na-dismiss. Tapos biglang inilabas na naman ng mga pahayagan natin dito. Same old thing, recycled. Alam nyo kung bakit nilabas nila yan? Kasi ganun naman sa tuwing may iskandalo ang gobyerno, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila, hinuhugot nila yung issue ni Tebes. Hinuhugot nila yung issue ni Pastor.
Para yung mga tao, kasi yan nga yung sinasabi natin na mga vulnerable na mga tao, low-hanging fruit, kung tawagin nila, yan yung alam nila na hindi sold lahat ng mga Pilipino eh. Hindi yan katulad ng mga Duterte na pagtatanggol ng lahat ng Pilipino, hati ang mga Pilipino pagdating sa sa awareness patungkol diyan sa mga tao na yan. So ang gagawin nila, paiingayin nila yan. Paiingayin nila si Tebes, paiingayin nila si Pastor, noon pa nila ginagawa yan. Para malihis yung issue, di ba? O kita ninyo. Kita ninyo. O lahat ng media ibinalita yan. Paano naging wanted ang isang taong nakakulong na dito sa atin at inaharap niya yung kanyang kaso? O, di ba? O, so ano yan? Another diversion yan. O, kaya nga sabi ko nga sa inyo, isang diversion din etong kay Bong Revilla. Another diversion yan, mga bossing. Sobrang diversion yan. Oh, 'di ba naikwento ko sa inyo? Oh, naikwento ko yan sa inyo nung mga nakaraang vlog natin. Again, disclaimer lang. Hindi ko sinasabi na si Ramon Revilla Jr. ay walang kasalanan. Hindi ko sinasabi na siya ay may kasalanan. Everyone is entitled doon sa innocence or presumption of innocence. Ang ibig sabihin ng presumption of innocence, you are innocent until proven otherwise or until proven guilty. And sino ang magbibigay ng assurance o na ikaw ay guilty or not guilty? Sino magbibigay ng sintensya? Korte. So hanggat yung kaso ay umaandar pa at hindi pa nagro-rule ang korte na ikaw ay guilty or not guilty, inosente ka. Lagi kang inosente. So ang sinasabi natin dito, si General Bantag, inosente. Sinira na nila sa trial by publicity. Si Arnie Tebes, inosente pa. Hindi pa siya na-acquit pa nga yung mga kaso niya eh. Na-dismiss nga yung mga kaso niya ng murder na iba eh. Hindi ba? Ito na lang sa Pamplona, yung dinidinig pa eh. So hindi pa siya convicted. Siya po ay akusado pa lang. At ipinagtatanggol niya yung sarili niya. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Siya po ay akusado pa lang. Siya po ay nakakulong ngayon at hinaharap niya yung kanyang mga kaso. O si Pangulong Duterte, ganun din. O kita nyo sa ICC, wala nga silang may pakitang ebidensya, kaya nga nang hihingi sila ng mga testimonya eh, na kinukumbinsi nila yung mga Pilipino, biktima at kung yung mga pulis para mag-testify against sa Pangulong Duterte pero nakakulong na siya. Diba? Ganyan ngayon dito sa Pilipinas. Ito nangyayari ngayon dito kay Bong Revilla Jr. Oo, nangyayari kay Bong Revilla Jr. O, kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatersang sigaw, katotohanan ng laban. Sa